Yeah, yung story ko is very inspirational and comedy. So, nag-start ako way back in high school ako. So, hindi ako nag-aaral. Ang magulang ko nakukonsumi sa akin. Tapos one day na lang sabi niya, Jojo, gusto mo ba magpunta sa Japan? Trabaho ka. Yung gagawin ko doon, nag-aaral ako dito. Sarap-sarap mag-aral. So sabi, hindi, punta ka lang doon. Pwede ka mag-overstay. Tapos, kikita ka ng sarili mong pera, $500. So may pera ka. Ang visa noon is 90 days. So pwede ka makaipon. Then, pag ayaw mo na, bumalik ka rito sa Pilipinas. Sabi niya sa akin. Tapos noon, after noon, Anong age ka nun? 17 years old. 17 years old. Then, after no, nagtrabaho ako sa Japan. So, doon ako nagbinata. Doon ako lumaki. Doon ako nakapagtrabaho. So, umabot ako ng 8 years. Then, bumalik ako dito sa Pilipinas. Wala pa rin akong trabaho. Mataba. Nagsisigarilyo. Umiinom. Nightlife. So, one time may dumating na dun sa part ng buhay ko, hindi lang nightlife, no? Dumating na rin yung drugs, eh. Then, after nung drugs na yon, nahook ako sa drugs, nagkaroon ako ng overdose. After the overdose, inisip ko, ano ba yung pinakamaganda kong gawin? 25 ka nun. 25. Sabi ko, ano yung pinakamaganda kong gawin? And para ko na may stop yung inom, yung sigarilyo. So, nag-start ako into running. So, yung nag-run ako, ang suot ko pang damit is basketball shorts and running basketball shoes. And malapit lang sa amin yung Quezon City Circle. Nakita yung mga runner tumatakbo. No one time nakipagkwentuhan ako sa kanila. Ano ba yung mga dapat isuot? Yan. Ano, few months, nagbago yung itsura ko. Naging mukha na akong runner. Nag-adjust. Nag-adjust, nag-iba yung itsura ko. Tapos noon, meron, year nito? 93. 1993. So after that, nag-iba yung itsura ko, pumayat ako, gumanda yung pakiramdam ko. Sabi ko, okay pala yun, nawala sa akin yung sigarilyo, nawala yung alak. Pumayat ako, naging maganda yung pakiramdam ko. Tapos no, nagkaroon ako ng friend na magta-triathlon. So sabi niya sa akin, Jojo, samahan mo naman ako sa Ateneo, merong triathlon doon. Ano ba yung triathlon? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, yun yung lalangoy, magbabike at tatakbo. Hatid mo naman ako, sabi niya. It's 5 kilometers away lang sa house nila. Sabi ko, bakit pa kita hatid ng sasakyan eh? Pwede mo naman sakyan yung bike mo papunta ng Ateneo. Sabi niya, hindi, kasi baka ma-flat tire, mapagod ako. Sayang naman yung mga pinaghirapan kong training, sabi niya. Doon, tapos noon, nanood ako sa kanila, nagwa-warm up siya, lumalangoy. Sabi ko sa sarili ko, oy, parang kaya ko ata itong ginagawa nila. Kaya ko mag-bike, kaya ko tumakbo, pero hindi ko kaya lumangoy. Sabi ko. So after that, na-inspire ako dun sa babaeng kaibigan ko. Then, 1 month after noon, nag-join ako ng isang first triathlon. Nanghiram ako ng bisikleta, na super large yung laki ng bisikleta. Nag-try akong first triathlon ko, last out of the water, last out of the bike, and last runner. And after that, sunod-sunod na yung mga sinalihan ko. And then, sa amin tatlo kasi, si Andrew yung pinakamatagal eh. Siya yung nauna sa akin. So siya nag-stop, ako nagtuloy-tuloy until now. Kaya nakuha ko yung flow ng triathlon, pati yung mga taong dumadating. So, yun na nga, nabuo yung Trimac brand namin. Yan. Okay.